Desedido ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin na ang online sexual abuse at exploitation ng mga bata sa pamagitan ng sama-samang pagkilos ng buong puwersa ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Live, Alan. Dayan, unang pagtitipon na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang hapon ang tungkol sa paglaban ng gobyerno sa pang-aabuso sa kabataan online at nangyari yan sa Makati City. May tema itong iisang nasyon, iisang aksyon. Tapusin ang online sexual abuse or exploitation of children o USAIC ngayon Summit 2024. Base kasi sa pag-aaral, sentro ng pang-aabuso sa mga kabataan online ang Pilipinas. Isa sa bawat 100 Pilipino ay lumalabas na biktima ng pang-aabuso. Kaya naman sa kanyang mensahe, emosyonal na ibinahagi ni Pangulong Marcos ang kanyang pakikisimpatya sa mga biktima ng pang-aabuso. Partikular sa isang babae na nagkwento sa event kanina na isang survivor ng pang-aabuso. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, USAIC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. Kaya sabi ni Pangulong Marcos, kailangang matapos na ito. Kailangan aniyang mapaigting ng gobyerno ang laban kontra pang-aabuso sa mga kabataan. Kabilang sa aksyon ng pamahalaan ayon sa Pangulo ay ang Interagency Council Against Trafficking at ang paglilikada administrasyon ng Presidential Office for Child Protection na magiging sentro naman ng mga pag-isikap para tiyakin na bawat bata sa bansa ay protektado at suportado. Sa legislative level naman, sabi ng Pangulo, mayroon ng anti-USAIC at anti-SISAM. At gayon din ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Malaking bagay rin aniya ang epektibong pagpapatupad ng Pilipinas ng Philippine Internet Crimes Against Children. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa lahat sa mga government agencies at international partner na tuloy-tuloy lang sa pagsusulong ng kampanya kontra pang-aabuso. Pag-ibigay diin muli ng Pangulo, ang kanyang administrasyon ay gagawin ng lahat upang labanan ang mga krimen kontra sa kabataan at ang pagpaparusa sa mga sangkot dito. Samantala, Dayan, tulay naman ang Pangulo sa event ng pagdalo niya sa Partido Federal ng Pilipinas General Assembly and National Convention dito sa Manila. Dito naman ibinigyang diin ni Pangulong Marcos ang adjustment sa mga political parties sa nagabagong anyo ng pangampanya. Kung maalala, sa susunod na buwan ay simula na ng filing of candidacy para sa eleksyon sa susunod na taon. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang partido sa buong bansa. Ay nabubuo na natin dahil yung leadership and the assignments of the different areas and the different areas that need to be attended to are now at least filled, so we can now carry on with the actual nuts and bolts of our campaign. Na iniisip na natin paano tayo gagawa. Hindi maliit na bagay ang mag-schedule tayo. And how we will do the scheduling. It becomes a little bit more involved dahil hindi lang ang PFP ang gumagalaw. Kasama tayo, although we are the lead party, kasama tayo sa alyansa at nakasama ang iba't ibang partido. Lahat ng malalaking partido sa Pilipinas ay kasama ngayon natin. Kaya we have to do all of this in conjunction with them. At live mula rito sa Maynila, balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Alan Francisco.